Dadalhin tayo ng kasong ito sa Colorado, kung saan naninirahan ang lalaking si Harold Henthorn. Pumanaw ang unang asawa ni Harold noong 1995. Ngunit ang nakapagtataka, pumanaw din ang pangalawa niyang asawa noong 2012. Totoong may mga lalaki din na hindi swerte sa pag-ibig. Ngunit ano nga ba ang totoong dahilan sa sunod-sunod na pagpanaw ng mga naging asawa ni Harold? Samahan niyo ako at ating balikan ang napakadilim at masalimuot na mundo ni Harold Henthorn. Ayon sa business card ni Harold, siya ay isang businessman / fundraiser na tumutulong sa iba't ibang organisasyon na makapangalap ng pera para isulong ang kanilang layunin. Wala siyang sariling opisina at lahat ito ay minamanage niya di umano sa loob ng kanilang bahay. Ngunit ang totoo, wala naman talaga siyang matinong trabaho at umaasa lamang siya sa kanyang asawang si Lynn. Bukod sa may pagkabatugan, may pagka-psychopath din itong si Harold. Isang araw, nagising na lamang siya at napagdesisyonan niya na hindi na niya kaya pang makisama sa kanyang asawa. Taong 1995, nagdesisyon siyang i-dispatch na lamang si Lynn. Bago ang lahat, kumuha muna siya ng life insurance para sa kanyang asawa na nagkakahalaga ng $600,000. Matapos iyon, niyaya niya si Lynn sa isang date at dinala niya ang asawa sa isang steakhouse. Nang matapos ang kanilang hapunan at pauwi na sila ng kanilang bahay, napansin ni Harold na medyo flat ang gulong ng kanilang sasakyan. Kaya tumigil ito sa gilid ng kalsada upang tingnan kung ano ang nangyari. Habang inaayos niya ang gulong, nakatayo naman sa harap niya ang asawang si Lynn. Hawak ang mga tools na kakailanganin niya. Ngunit ayon kay Harold, lumuwag di umano ang isa sa mga tornilyo, kaya't gumapang si Lynn sa ilalim upang kunin ito. Habang nasa ilalim ng sasakyan si Lynn, ihinagis ni Harold ang pinagpalitan na gulong sa likod ng sasakyan. At marahil dahil sa impact, gumalaw ang sasakyan at tuluyang naipit ang katawan ni Lynn. Nadala pa sa ospital ang kanyang asawa at isinailalim sa operasyon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na rin ito nakaligtas. Inimbestigahan ng Sheriff's Department ang aksidente upang malaman kung may foul play ba na naganap. Ngunit sa kasamaang palad, si Harold lamang ang nakakita ng pangyayari kaya't wala silang ibang makuhang impormasyon mula sa ibang tao. Medyo bali-baliktad din ang mga naging pahayag ni Harold sa mga pulis. Subalit lahat ito ay binaliwala lamang ng investigador. Matapos lamang ang ilang araw, naisarado na ang kaso ni Lynn at ayon sa mga pulis, aksidente ang lahat ng nangyari. Matapos ang lahat, nakuha ni Harold ang insurance payout para sa pagpanaw ni Lynn na nagkakahalaga ng $600,000 o tumataginting na kulang-kulang 35 million pesos. Lumipas naman ang 4 na taon, taong 1999. Narealize ni Harold na medyo matagal na rin siya nang huling magkaasawa, kaya't nagdesisyon siya na pumasok na ulit sa dating scene. Gumawa siya ng dating profile sa isang Christian dating site at doon ay nakilala niya ang babaeng si Tony. Si Tony ay 44 years old na mga panahong ito at isang ophthalmologist. Isa siyang responsable, mabait at successful na doktor. Nagmatch ang kanilang personalidad at hindi nagtagal ay nagdesisyon na magpakasal. Matapos ang ilang taon, nabiyayaan sila ng isang anak na babae at pinangalanan nila itong Hailey. Ngunit katulad ng nabanggit kanina, may kakaibang ugali itong si Harold. Sa harap ng mga tao, isa siyang matagumpay na negosyante. Ngunit ang totoo, wala naman talaga siyang trabaho. Lahat ng mga nakikita ng mga tao, pati ng bago niyang asawang si Tony ay pagbabalat kayo lamang ni Harold. Sa tuwing magpapaalam siya sa asawa na may pupuntahan siyang business trip, ang totoo ay tumatambay lamang siya sa isang bakery malapit sa kanilang bahay at doon ay naglalaptop siya buong araw. Lahat ito ay hindi alam ni Tony na wala namang naipapasok na pera si Harold. Dahil si Harold ang nagmamanage ng finances at bookkeeping ng kanilang pamilya. Hindi nakikita ni Tony kung magkano ang lumalabas at pumapasok na pera buwan-buwan. Dumating din ang punto na naging sobrang controlling si Harold kay Tony.
Monitored lahat ng kanyang galaw, kung saan ito pupunta, sino ang mga kasama nito. Pati mga tawag at text messages na tatanggap niya ay monitored din ng asawa. Ngunit nang sumapit ang 2012, nanawa na si Harold sa buhay na kasama si Tony. At dito na nga nagdesisyon si Harold na paslangin na din si Tony, katulad ng ginawa niya sa dati niyang asawang si Lynn. Hindi nagbago ang plano ni Harold. Katulad ng ginawa niya kay Lynn, ikinuha niya si Tony ng 3 life insurance. This time mas malaki. Nagkakahalaga ito ng $4.7 million kung pagsasama-samahin. Sinimulan niya rin ang paghahanap ng perpektong lugar kung saan niya isasagawa ang krimen. At ang lugar na kanyang napili ay ang Rocky National Park sa Colorado. Napili niya ang lugar na ito dahil may mga buwan na halos walang pumupunta sa Rocky Mountain National Park. Minsan din halos walang laman ang mga specific areas ng park na ito. Ang plano ni Harold ay yayayain niya si Tony sa isa sa mga bangin at itutulak niya si Tony at sasabihin niya sa mga tao na aksidenteng nahulog ang kanyang asawa. Bago isagawa ang krimen, siniguro muna ni Harold na walang magiging aberya sa kanyang plano. 9 beses niyang ininspeksyon ang Rocky Mountain National Park. Sinuyod niya ang mga trail at hinanap niya ang pinakamatarik at pinakamapanganib na bangin sa lugar na iyon. Nang mahanap niya ang perpektong bangin, minarkahan niya ng letrang X ang bangin na iyon sa kanyang mapa. Nang sa ganon ay hindi niya makalimutan ang daan papunta doon. Nang handa na ang lahat, sinabi niya kay Tony ang kanyang sorpresa, na naghanda di umano siya ng isang surprise wedding anniversary trip para sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwa naman si Tony nang marinig ang balitang iyon ni Harold dahil medyo matagal na rin nang huli siyang i-date ng asawa. Hanggang sumapit na nga ang araw ng kanilang pag-hiking. Noong una ay sinusundan nila ang trail sa mapa. Ngunit dahil sobrang pamilyar na nga ni Harold sa lugar, unti-unti niyang iniligaw si Tony papunta sa bangin na minarkahan niya sa mapa. Nang marating nila ang bangin, habang hindi nakatingin si Tony, mabilis niyang itinulak ang asawa sa napakataas na bangin. Ang bangin na ito ay may taas na halos 160 feet. Parang isang papel, bumagsak si Tony sa mga bato. Una ang muka at sa kasamaang palad, hindi na nabuhay pa si Tony. Dahil sa park nangyari ang insidente, nalagay ang kaso sa jurisdiction ng National Park Service. Mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar at katulad ng naunang insidente sa dating asawang si Lynn, si Harold lamang din ang nakakita sa lahat ng pangyayari. At katulad din ng nangyari sa unang kaso, bali-balikta din ang pahayag ni Harold sa mga pulis. Una, sinabi niya sa mga investigador na nadulas di umano si Tony sa may bangin. May version din siya na sinabi sa pamilya ni Tony na kinukuhanan di umano siya ni Tony ng larawan nang mapaapak ito sa isang maliit na bato kaya't nahulog ito sa bangin. Paulit-ulit na nagbago ang testimonya ni Harold sa mga investigador. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pinalampas ng mga pulis. Nagsuspecha sila kay Harold nang hindi niya maituwid ang kanyang mga pahayag. Hindi rin nakatulong na dali-dali niyang ipinakrimit ang katawan ni Tony kahit na hindi sang-ayon ang mga magulang at kapamilya ng asawa. Marahil ginawa ito ni Harold nang sa ganon ay hindi na makapagsagawa ng autopsy ang mga otoridad. Habang gumugulong naman ang investigasyon, naiwan sa pangangalaga ni Harold ang nag-iisa nilang anak na si Hailey. Nang mga panahong ito, 9 na taong gulang pa lamang ang bata. Naranasan din ni Hailey ang pagkakontrolling ng kanyang ama. Inilayo siya ng kanyang ama sa kanilang mga kamag-anak. Binawalang gumawa ng kahit na anong bagay nang wala niyang permiso. Nilagyan din ni Harold ng kamera ang buong bahay nang sa ganon ay mamonitor niya kung ano ang ginagawa ng anak. Sa loob ng 2 taon, naging uhaw ang batang si Hailey sa pagmamahal. Ngunit baliwala ito kay Harold dahil ang pinaka-importante sa kanya ay ang masiguro na makukuha niya ang life insurance payout ni Tony at lahat ng assets ng asawa. Subalit bago pa man makuha ni Harold ang life insurance ni Tony,
Tiningnan ng mga pulis lahat ng mga inconsistencies sa mga pahayag ni Harold. Alam din ng mga pulis na aksidente ding namatay ang unang asawa nitong si Lynn maraming taon na ang nakakalipas. Nalaman din ng mga pulis na kinuhanan din ni Harold ng insurance ang asawa nitong si Tony bago ito pumanaw. Bukod dito, nakatanggap din ng mga pulis na mga sulat at mga anonymous na tawag sinasabing mamamatay tao di umano si Harold. In total, nakatanggap ang mga pulis ng halos 17 sulat at tawag patungkol kay Harold. Dagdag pa dito, napag-alaman din ng mga pulis na ikinuha din ni Harold ng life insurance ang kanyang sister-in-law at ang main beneficiary sa insurance na ito ay si Harold sa halip na isulat ang pangalan ng mga anak nito. Inimbestigahan din ng mga pulis ang mga organisasyon na di umano ay nakatie up kay Harold at mariin nilang pinabulaanan lahat ng sinasabi nito na hindi nila ito kakilala at wala silang kahit na anong koneksyon kay Harold. Tiningnan din ng mga pulis ang tax returns ni Harold at dito ay napatunayan nila na halos 20 taon na itong walang trabaho at 20 taon na rin na niloloko nito ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ininspeksyon din nila ang sasakyan ni Harold at dito nila nakita ang mapa na minarkahan niya ng ex ang eksaktong lugar kung saan nahulog si Tony. Nang makuperma ang lahat, si Harold Henthorn ang siyang naging prime suspect sa pagkamatay ni Tony. Dito na sila nag-issue ng warrant of arrest upang tuluyan ng madakip si Harold. Binalikan din nila ang kaso ng unang asawang si Lynn at dito naungkat ang napakaraming irregularities sa kaso. Matapos ang paglilitis taong 2015, si Harold ay napatunayang guilty sa pagpaslang sa dalawa niyang asawa at nabigyan ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong at hindi rin ito nabigyan ng tsansang maparol. Matapos ang lahat, inampon si Hailey ng kapatid ng kanyang ina na si Barry at ng asawa nitong si Paula at sila na ang nagpalaki kay Hailey. Very evident ang takot sa mga mata ni Hailey dahil sa naranasan nito sa kanyang ama. Kitang-kita nila sa mga mata ng bata kung gaano ito kasabik sa pagmamahal. Ayon sa pahayag ni Barry at sa asawa nitong si Paula, hindi na nila mababago ang kapalaran ng mga magulang ni Hailey. Ngunit sisiguraduhin nila na hindi na kailanman magkukulang sa pagmamahal si Hailey. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.